Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katotohanan at pag-ibig? Halina't samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na magpapatunay na ang bawat marangyang mansyon ay may itinatagong lihim. Sabi nila, ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan upang lumabas, gaano man ito katagal ikubli sa dilim. Ngunit paano kung ang katotohanan na yon ay nakatago sa pinakamalalim na sulok ng isang malawak na hasyenda at ang tanging may hawak ng susi ay isang simpleng dalaga na may busilak na puso? Ating pakinggan ang kwento ni Luningning sa Hacienda del Silencio. Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng Hacienda del Silencio ay isinara sa likuran ni Luningning na may kalabog na halos yumanig sa kanyang kaluluwa. Saglit siyang napapikit. Ang mahigpit na hawak sa kanyang lumang bag ay lalo pang humigpit para sa pamilya, para kay Itay. Ito ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan, isang dasal na nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagmulat niya ng mata, isang tanawin ang bumungad sa kanya na parang hinugot mula sa isang magasin. Isang malawak at perpektong hardin ang nakalatag sa harapan ng isang mansyon na sa laki ay animoy isang palasyo. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang lamig at bigat sa hangin. Ang katahimikan dito ay hindi payapa. Ito ay mabigat, nakabibingi. Ikaw si Luningning Villanueva? Isang boses na malamig pa sa hangin ng umaga ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Paglingon niya, isang babae ang nakatayo sa may pinto ng mansyon. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mukha ay parang isang anghel na inukit sa porselana. Ngunit ang mga mata nito, walang kabuhay-buhay, walang emosyon. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at pakiramdam ni Ning ay hinuhubaran ang kanyang buong pagkatao. "Oo po, ako po," sagot niya, bahagyang yumukod. "Ako po si Ning." "Ako si Cassandra de Alva," pakilala ng babae, walang bahid ng ngiti sa mga labi. "Ako ang may-ari ng lahat ng nakikita mo, at mula ngayon, ako ang iyong senyora. Malinaw ba?" "Opo, Senyora Cassandra." "Dito sa pamamahay ko, Luningning," dagdag pa nito habang naglalakad palapit sa kanya, "ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Ang pinakamahalaga sa lahat ay katahimikan. Ayoko ng gulo. Ayoko ng ingay. Gawin mo ang trabaho mo at manatili ka sa lugar mo. Nagkakaintindihan tayo?" "Opo, senyora." Sa loob ng mansyon, lalong napahanga si Ning sa yaman ng mga Monteverde. Ang lahat ng gamit ay kumikinang. Ang sahig ay gawa sa mamahaling kahoy at ang mga pader ay napipintahan ng mga larawang mukhang antigo. Isang matandang kasambahay na nagpakilalang si Manang Ginhawa ang sumalubong sa kanya. Kabaligtaran ni Cassandra, isang mainit na ngiti ang ibinigay nito kay Ning. "Huwag kang mag-alala, Ning. Masasanay ka rin dito." Bulong nito habang iginagabay siya patungo sa kanilang kwarto sa likod. "Mabait naman ang mga tao dito, basta't marunong kang sumunod." "Salamat po, Manang Jeannie." Ganting ng ngiti ni Ning, nakaramdam ng kaunting gaan ng loob. "May mga lugar po ba dito na bawal puntahan?" Biglang nagbago ang itsura ni Manang Ginhawa. Ang ngiti nito ay bahagyang nawala. "Basta't gawin mo lang ang mga pinag-uutos sa'yo. Huwag ka nang mag-usisa pa sa mga bagay na hindi mo dapat malaman. Lalo na, iwasan mo ang pasilyo patungo sa basement. Laging nakakandado yon." Hindi na muling nagtanong si Ning, ngunit nanatili sa isip niya ang babala ng matanda. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng paglilinis, hindi agad makatulog si Ning. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kama, iniisip ang kanyang pamilya sa malayong probinsya. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Ngunit sa kalaliman ng gabi, habang ang buong hacienda ay nahihimbing na sa katahimikan,
Isang tunog ang gumising sa kanyang diwa. Isang mahinang tunog. Unay, inakala niyang guni-guni lang ito. Ngunit narinig niya itong muli. Hindi ito tunog ng hayop. Ito ay isang daing. Isang daing na puno ng pighati. Isang tunog ng isang taong nasasaktan. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog, dumaan siya sa madilim na kusina, at narating ang pasilyo na ibinili ni Manang Ginhawa na iwasan. Doon, sa dulo ng pasilyo, naroon ang isang pinto na gawa sa makapal at lumang kahoy, at habang papalapit siya, papalakas din ng papalakas ang tunog na kanyang naririnig. Isang mahinang pag-iyak, halos isang bulong ng pagdurusa, ang nagmumula sa likod ng pinto. Natigilan si Ning, ang kanyang hininga ay tila ninakaw ng hangin. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na bumalik sa kaligtasan ng kanyang silid. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Iginagapos ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Isang halo ng takot at awa para sa kung sino man ang nasa likod ng pinto. Sa isang iglap, ang pag-iyak ay biglang tumigil, na para bang ang nasa loob ay naramdaman ang kanyang presensya. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan, mas nakakatakot pa kaysa sa naunang daing. Sa takot na may makakita sa kanya, mabilis ngunit maingat na umatras si Ning. Ang mga mata ay hindi inaalis sa madilim na pinto hanggang sa makabalik siya sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto, isinandal ang likod dito, at doon lamang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Sino? O ano? Ang nasa loob ng basement na yon. Kinabukasan, sinubukan ni Luningning na isantabi ang nangyari. Pinilit niyang ituon ang kanyang atensyon sa kanyang mga gawain, paglilinis ng mga naglalakihang bintana, pagpapakintab ng sahig na gawa sa narera, pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ngunit ang alaala ng tunog na yon ay bumabalik sa kanya na parang isang multo, nagpapabigat sa kanyang mga kamay at nagpapabagal sa kanyang mga kilos. Dahil sa pagkalito ng kanyang isip, hindi niya namalayan na ang hawak niyang florera ay bahagyang dumula sa kanyang kamay at tumama sa gilid ng isang maliit na mesa. Isang maliit na lamat ang lumitaw sa mamahaling porselana. Bago pa man niya ito maitago, ang malamig na boses ni Cassandra ay narinig na niya mula sa kanyang likuran. Ano yan? Nanlamig ang buong katawan ni Ning. Dahan-dahan siyang lumingon. Hawak pa rin ang florera. Senyora, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Kinuha ni Cassandra ang florera mula sa kanya. Ang mga mata nito ay matalim na sinuri ang lamat. Hindi sinasadya. Ulit nito. Ang boses ay may bahid ng panunoo. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Luningning? Ang isang buong taon mong sahod ay hindi sapat para bayaran ito. Itinaas nito ang kamay at sa isang sandali ay inakala ni Ning na sasampalin siya nito. Ngunit sa halip, ibinaba nito ang kamay at isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Bilang parusa, ikaw ang maglilinis ng buong hardin ng mag-isa. Walang tutulong sa'yo. Gusto kong makita na kumikinang ang bawat dahon bago lumubog ang araw. Walang nagawa si Ning kundi ang tumango. Habang nasa labas siya, nanginginig na nag-aalis ng mga tuyong dahon sa ilalim ng init ng araw. Doon niya napagtanto ang uri ng taong pinagsisilbihan niya. Isang taong walang puso. Hapon na nang utusan siya ni Manang Ginhawa na magdala ng tsaa sa library. Nariyan si Senyorito Kael, ang nag-iisang tagapagmana, paalala nito. Mag-iingat ka, Ning. Maselan iyon. Dala ang isang bandeha, maingat na pumasok si Ning sa library. Ang silid ay napapalibutan ng mga estanteng puno ng libro mula sahig hanggang kisame. At sa gitna, nakaupo sa isang malaking silyang gawa sa leather si Kael Monteverde. Nakasuot ito ng isang plansadong polo, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang nito inangat ang kanyang tingin. Senyorito, narito na po ang tsaa ninyo.
Mahinang sabi ni Ning. Ilagay mo lang dyan. Sagot nito. Ang boses ay walang emosyon. Sa sobrang kaba, bahagyang nanginig ang kamay ni Ning habang inilalapag ang tasa. Kaunting tsaa ang tumapon mula rito at nabasa ang sulok ng isang papel na nasa mesa. Ano ba? Mabilis na tumayo si Kael. Ang mukha ay nagpapakita ng inis. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Mga importanteng papeles ito. Pipasensya na po, senyorito. Patawad po. Dali-daling kumuha ng panyo si Ning mula sa kanyang bulsa at sinubukang punasan ang natapon. Hinawakan ni Kael ang kanyang braso para pigilan siya. Hayaan mo na. Baka lalo mo lang masira. Sa pagkakataong yon, nagtama ang kanilang mga mata at natigilan si Ning. Sa kabila ng galit sa boses nito, ang nakita niya sa mga mata ni Kael ay hindi galit. Ito ay isang malalim, nakalulunod na lungkot. Isang pagod na tila matagal na niyang pinapasan. Saglit na nagtagal ang kanilang titigan bago unang umiwas ng tingin si Kael. Binitawan nito ang kanyang braso at bumalik sa pagkakaupo. Umalis ka na! Tumalikod si Ning at mabilis na lumabas, ngunit ang imahe ng malungkot na mga mata ni Kael ay nanatili sa kanyang isipan. Dahil hindi pa rin mapakali, kinagabihan, bago matulog, nilakasan niya ang kanyang loob na bumalik sa pasilyo patungo sa basement. Wala siyang narinig na kahit anong tunog ngayon. Ngunit habang tinitingnan niya ang siwang sa ilalim ng pinto, may isang maliit na bagay na kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Yumuko siya at dinampot ito. Isa itong maliit at lumang butones na gawa sa perlas, marahil ay natanggal mula sa isang mamahaling damit. Hawak ito. Pinuntahan niya si Manang Ginhawa sa kusina. Manang Ginny, nakita ko po ito malapit sa... Natigilan siya. Hindi sigurado kung paano sasabihin. Nakita ni Manang Ginhawa ang butones sa kanyang palad. Sa isang iglap, ang mainit na mukha ng matanda ay namutla. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. Mabilis nitong inagaw ang butones mula sa kanya at isinara ang palad nito. Saan mo ito nakuha? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Sa may pinto po ng basement. Sinabi ko na sa'yo, Ning. Mahigpit na sabi ni Manang Ginny. Ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng babala. Huwag kang lalapit doon. Kalimutan mo na ang nakita mo. Para sa iyong ikabubuti, itapon mo na sa isip mo ang lahat ng ito. Bago pa makasagot si Ning, tumalikod na ang matanda at mabilis na umalis. Iniwan siyang nag-iisa at lalong nalilito. Habang pabalik siya sa kanyang silid, napadaan siya sa sala. Narinig niya ang mga boses mula sa loob, mga nagtataas na boses. Sumilip siya mula sa siwang ng pinto. Nakita niya si Kael at si Cassandra, magkaharap at tila nagtatalo. Gusto kong makita si Lola Cassandra. Giit ni Kael, ang boses ay puno ng pagtitimpi. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Karapatan kong malaman ang kalagayan niya. At sinabi ko na sa'yo, Kael, sagot ni Cassandra. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ang kondisyon niya ay delikado. Ang makita ka ay maaring makasama sa kanya. Ayaw nating lumala ang kanyang sakit, hindi ba? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kael. Sakit? O baka naman may iba kang itinatago? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Kael. Basta't gusto ko siyang makita. Hindi maaari. Ang huling salita ni Cassandra ay pinal at walang puwang para sa anumang diskusyon. Dahan-dahang umatras si Ning mula sa pinto. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ang lola ni Kael, ang babaeng may sakit. Siya kaya ang nasa loob ng madilim na basement? Kinabukasan, isang pambihirang pagkakataon ang dumating. Nagpaalam si Senyora Cassandra na aalis sila ni Kael patungong syudad para sa isang importanteng pulong. Ang ibig sabihin nito, sa buong maghapon,
Ang Hacienda del Silencio ay maiiwan sa pamamahala ng mga katulong. Para kay Luningning, ito na ang hudyat. Ito na ang pagkakataon na hindi niya dapat palampasin. Habang nagwawalis sa pasilyo, ang isip niya ay lumilipad. Ang pag-uusap ni Nakael at Cassandra, ang butones na perlas, ang takot sa mga mata ni Manang Ginhawa, at higit sa lahat, ang daing na kanyang narinig. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Nilapitan niya si Manang Ginhawa na kasalukuyang nag-aayos ng mga kubyertos sa kusina. Ang mga kamay ng matanda ay bahagyang nanginginig. Alam ni Ning na natatakot din ito. "Manang Ginny!" Panimula ni Ning. Ang boses niya ay halos pabulong. "Ning, huwag mo nang ituloy ang anumang binabalak mo." Agad na putol ng matanda. Hindi man lang siya tinitingnan. Delikado. Mapapahamak ka lang. Pero Manang, paano po tayo matatahimik kung may isang taong nagdurusa sa ilalim mismo ng pamamahay na ito? Lumapit si Ning. Ang mga mata niya ay nagsimula ng mamasa. Narinig ko po sila kagabi. Ang lola ni Senyorito Kael, si Doña Amara. Pakiramdam ko po ay siya ang nasa loob. Hindi kumibo si Manang Ginhawa. "Manang, tulungan niyo po ako." Pagmamakaawa ni Ning, hinawakan niya ang kamay ng matanda. "Kailangan ko lang pong malaman kung ligtas siya. Isang silip lang po. Pagkatapos, ipinapangako ko, hindi na po ako manguusisa pa." Tumingin sa kanya si Manang Ginhawa. Ang mukha nito ay puno ng pag-alinlangan at awa. Nakita nito ang determinasyon at katapatan sa mga mata ng dalaga. Bumuntong hininga ito ng malalim. Isang hiningang tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa lumang baul sa bodega, mahinang sabi nito, may isang bigkis ng mga lumang susi. Hindi ko alam kung may gagana pa roon. Matagal na yon. Tumingin ito sa mga mata ni Ning. "Mag-iingat ka, iha. Ang mga pader ng hasyendang ito ay may mga tainga." Ang mga salitang yon ay sapat na. Tumango si Ning, ang puso niya ay puno ng pasasalamat at kaba. Mabilis niyang tinungo ang bodega at natagpuan ang baul na sinasabi ng matanda. Sa loob nito, naroon nga ang isang bigkis ng mga kinakalawang na susi. Hawak ang mga susi na tumutunog sa bawat nanginginig niyang hakbang. Tinahak ni Ning ang daan patungo sa ipinagbabawal na pasilyo. Bawat anino ay tila gumagalaw. Bawat alingawngaw sa loob ng malaking bahay ay parang mga yabag na sumusunod sa kanya. Nang marating niya ang pinto ng basement, huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang makapal at bagong padlock na nakakabit dito. Imposible. Ang mga susi niya ay para sa lumang seradura, hindi para sa ganito. Nagsimulang manlumo si Ning, ngunit napansin niyang sa ilalim ng bagong padlock, naroon pa rin ang luma at kinakalawang na keyhole ng pinto. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung ang padlock na ito ay palamuti lamang? Isang panakot? Nanginginig ang mga kamay. Sinubukan niya ang unang susi sa lumang keyhole. Hindi ito pumasok. Sinubukan niya ang pangalawa, ang pangatlo. Ang tunog ng metal na kumikis-kis sa kapwa metal ang tanging maririnig sa katahimikan. Halos 10 susi na ang kanyang nasubukan. Nawawalan na siya ng pag-asa. Isang huling susi na lamang ang natitira. Isang maliit at kakaiba ang hugis. Isinaksak niya ito sa seradura. Pumasok ito ng walang hirap. Maingat niyang pinihit ito pakanan. Isang mahinang clack ang umalingaw sa pasilyo. Nanlaki ang mga mata ni Ning. Hindi siya makapaniwala. Ang padlock ay isang panlinlang lamang. Ang tunay na seradura ay ang luma. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. At dahan-dahang itinulak ang mabigat na pinto. Isang alon ng malamig at maalinsangang hangin ang sumalubong sa kanya. May amoy ng lupa, nabubulok na kahoy at kalungkutan, madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto na kanyang binuksan.
Maingat siyang humakbang papasok, kinapa ang pader sa pag-asang may makikita siyang switch ng ilaw, ngunit wala. Nagsisi siya na hindi siya nagdala ng kahit kandila man lang. Habang unti-unting nasasanay ang kanyang mga mata sa dilim, isang hugis ang unti-unti niyang naaaninag sa pinakasulok ng silid. Isang tao. Nakatayo ito nang hindi gumagalaw, na para bang isang estatwa. Ngunit habang papalapit si Ning, naririnig niya ang isang napakahinang tunog, isang paghingang mababaw at nanginginig. Sino po kayo?" Nanginginig na tanong ni Ning. Ang boses niya ay halos hindi lumabas. Ang hugis ay bahagyang gumalaw. Humakbang ito papalapit sa munting liwanag na nagmumula sa pinto. At doon, ang puso ni Ning ay tila dinurog sa 1,000 piraso. Isang matandang babae ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang dating mamahaling damit ay marumi at punit-punit na. Ang kanyang buhok, na dating siguradong alagang-alaga, ay gusot at mahaba na. Ang kanyang mukha ay payat na payat. Ang mga mata ay malalim at halos walang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may bakas pa rin ng karangyaan at dignidad sa kanyang tindig. Sa kanyang damit, may isang nawawalang botones na perlas. Doña Amara, bulong ni Ning, puno ng pangingilabot at awa. Hindi sumagot ang matanda. Tinitigan lamang siya nito, ang mga mata ay blangko, na para bang matagal nang kinalimutan ng mga itong tumingin sa ibang tao. Nilapitan ni Ning ang matanda. "Senyora, ako po si Luning Ning. Nandito po ako para..." Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, para tulungan kayo, para iligtas kayo. Paano? Dahan-dahan, itinaas ni Doña Amara ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito, na payat at nanginginig, ay marahang hinaplos ang pisngi ni Ning. Isang haplos na puno ng pananabik na parang matagal na itong hindi nakakahawak ng ibang tao. At sa mga matang iyon na kanina'y walang buhay, isang butil ng luha ang pumatak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Ning ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang babaeng ito ay hindi nararapat dito. Ano man ang kasalanan na ibinibintang sa kanya, walang sino man ang dapat tratuhin ng ganito. "Aalisin ko po kayo rito," mahinang pangako ni Ning. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng matanda. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang tunog mula sa itaas ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Isang tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas, sinundan ng mga yabag, mga pamilyar na yabag. "Ano ang ginagawa mo rito?" Ang boses ni Cassandra de Alva, malamig at matalim na parang yelo, ay bumagsak sa katahimikan ng basement. Nanigasin Ning sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa tuktok ng hagdanan, nakatayo ang anino ni Cassandra. Ang kanyang figura ay nakabalangkas laban sa liwanag ng pasilyo. Hindi niya ito makita ng malinaw, ngunit ramdam niya ang nag-aapoy na galit na nagmumula rito. Paano? Bakit siya bumalik ng maaga? Bumaba si Cassandra sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. "Tinatanong kita," ulit nito. Ang boses ay mamamadata mas malakas na ngayon. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito?" Ang takot na naramdaman ni Ning kanina ay bumalik ng 100 beses na mas matindi. Nasa harapan niya ngayon ang demonyo at siya ay nakulong sa loob mismo ng lungga nito. Ang hangin sa loob ng basement ay biglang naging mas mabigat, mas mahirap hingahan. Nakatayo si Cassandra de Alva sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalmadong galit. Ang kanyang mga mata, na mas madilim pa kaysa sa sulok ng silid na yon, ay nakatutok kay Luningning na parang isang agilang handa ng dumagit. "Senyora!" Nauutal na sabi ni Ning. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Mabilis niyang itinago si Doña Amara sa kanyang likuran. Isang kilos na hindi niya pinag-isipan
ngunit kusang ginawa ng kanyang katawan. Isang mapanganib at mabagal na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cassandra. "Matapang ka," sabi nito. Ang boses ay seda, ngunit may lason. Isang hamak na katulong, ngunit tila nakakalimutan mo kung saan ang iyong lugar. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay tila sinasadyang bagalan upang lasapin ang takot sa mga mata ni Ning. Narinig ko ang usapan ninyo ni Ginhawa. Akala niyo ba ay wala akong nalalaman sa bawat nangyayari sa pamamahay na ito? Huminto ito sa mismong harapan ni Ning. Ang pag-uusisa, luning Ning, ay isang sakit, at ang lahat ng sakit ay may lunas. Bigla nitong hinablot ng mahigpit ang braso ni Ning. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. "Siya," sabi ni Cassandra. Itinuro ng tingin si Doña Amara na ngayon ay nanginginig sa likod ni Ning. Ay may malubhang sakit sa pag-iisip. Mapanganib siya. Kaya siya narito, para sa kanyang sariling kaligtasan at para sa kaligtasan ng lahat. Pero hindi po siya mukhang nananakit. Nangangatwirang sabi ni Ning, kahit na ang boses niya ay halos hindi na marinig. "At ano ang alam mo?" Biglang sigaw ni Cassandra. Ang kalmadong maskara ay biglang nabasag, inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. "Wala kang alam sa pamilyang ito. Wala kang alam sa mga pinagdaanan namin. Kaya huwag na huwag kang makikialam." Binitiwan nito ang braso ni Ning nang may pagkasuklam. "Mula ngayon, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Ikaw ang magdadala ng pagkain niya. At titiyakin kong hindi ka na makakalabas sa mansyong ito para magsumbong kahit kanino." Binalot ng takot si Ning. Ang sinasabi ni Cassandra ay isang pagbabanta. Isa siyang bihag ngayon. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Ning ay naging isang impyerno. Araw-araw, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng ibang mga katulong na halatang natatakot din kay Cassandra, dinadalhan niya ng pagkain si Doña Amara. Tuwing papasok siya sa madilim na basement, dinudurog ang kanyang puso sa kalagayan ng matanda. Ngunit sa kabila ng lahat, isang kakaibang ugnayan ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi nagsasalita si Doña Amara, ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ng kanyang mga haplos, nararamdaman ni Ning ang pasasalamat nito. Sinubukan niyang kausapin si Kael, ngunit tila iniiwasan siya nito. At si Manang Ginhawa, sa tuwing magkakasalubong sila, ay yumuyuko na lamang. Ang mga mata ay puno ng awa at pagsisisi. Isang hapon, habang naglilinis si Ning sa malaking sala, ang kanyang atensyon ay napukaw ng mga dekorasyong nakasabit sa pader. Mga magagandang burda na nakakwadro. Ang mga ito ay naglalarawan ng iba't ibang uri ng bulaklak, rosas, sampagwita, gumamela. Ayon kay Manang Ginhawa, lahat ng yon ay gawa ni Doña Amara noong malakas pa ito. Nilapitan niya ang isang burda ng mga puting rosas. Maganda ito at perpekto ang pagkagawa. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa gitna ng isang bulaklak, ang sinulid na ginamit para sa pinakaubod nito ay hindi puti o dilaw. Ito ay itim. Isang maliit na tuldok lamang, halos hindi mapapansin. Inisip niya na baka nagkamali lang ang matanda. Ngunit nang tingnan niya ang iba pang mga burda, napansin niya ang parehong pattern. Sa isang burda ng mga sampagita, may isang talulot na gawa sa kulay abo. Sa isang burda ng gumamela, ang isang dahon ay may bahid ng kulay pula. Hindi ito pagkakamali. Ang mga ito ay sinadya. Gabi-gabi, kapag ang lahat ay tulog na, ginugugol ni Ning ang oras sa pag-iisip tungkol sa mga burda. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Isa ba itong uri ng mensahe? Isang gabing umuulan ng malakas, biglang nawalan ng kuryente ang buong hasyenda. Naglabasan ang mga katulong dala, ang mga kandila at gasera. Habang nagsisindi si Ning ng kandila sa sala, ang liwanag nito ay tumama sa isa sa mga kwadro. At sa isang iglap, napako ang kanyang tingin.
Ang sinulid na kulay pula sa dahon ng gumamela ay hindi pala ordinaryong sinulid. Sa ilalim ng nagbabagong liwanag ng kandila, ito ay kumikinang na parang may maliliit na kristal. Hindi ito sinulid na panahi, ito ay isang bagay na iba. Nanginginig ang mga kamay, inilapit niya ang kandila. Ang ibang mga kulay ay normal lamang, ngunit ang mga maling kulay, ang itim, ang abo, ang pula, lahat ng mga ito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng apoy. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Paano kung ang mga ito ay hindi lang basta kulay? Paano kung ang mga ito ay mga salita? Isang kodigo? Bigla, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Kasabay nito, ang ilaw ay biglang bumalik. Napatalon sa gulat si Ning at nabitawan niya ang basong may tubig na nasa tabi niya. Tumapon ng tubig at nabasa ang ibabang bahagi ng borda. Nataranta siya at kumuha agad ng basahan. Ngunit habang pinupunasan niya ang salamin ng kwadro, may napansin siyang mas nakakagulat pa. Sa lugar kung saan nabasa ang tela, sa pagitan ng mga normal na sinulid, may mga hibla na biglang umilaw na parang posporo kahit wala na ang liwanag ng kandila. At sa ilalim ng basang tela, ang mga hiblang iyon ay bumuo ng isang malinaw na hugis, isang letra, ang letrang S. Nanlamig ang buong katawan ni Ning. Ito na iyon. Ang mga borda ay hindi lang basta dekorasyon. Ang mga ito ay isang lihim na talaarawan. At hawak niya ngayon ang susi para mabuksan ito. Ang pagkatuklas sa letrang S ay parang isang kidlat na gumising sa bawat natutulog na ugat sa katawan ni Luningning. Hindi ito guni-guni. Hindi ito aksidente. Ang mga borda ay nagsasalita at kailangan niyang pakinggan ang mga ito. Ngunit paano? Hindi niya maaaring basain ang lahat ng kuwadro. Mapapansin iyon. At ang liwanag ng kandila ay masyadong mapanganib. Kailangan niya ng paraan para pag-aralan ang mga ito nang hindi nakikita. Ang sagot ay nasa kanyang bulsa. Ang kanyang luma, ngunit gumaganang cellphone. Nang gabing iyon, hinintay niyang tumahimik ang buong hasyenda. Hinintay niyang marinig ang malalim na paghinga ni Manang Ginhawa mula sa kabilang kama. Dala ang isang maliit na botelya ng tubig at isang piraso ng basahan, dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib sa bawat pag-click ng kamera ng kanyang cellphone. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga borda. Bawat isa ay binabasa niya ng bahagya. Sapat lamang para lumitaw ang mga lihim na sinulid at mabilis na kinukuhanan ng litrato. Ang bawat kuha ay isang malaking panganib. Kung may makakakita sa kanya, katapusan na niya. Nang makabalik siya sa kanyang silid, halos hindi na siya makahinga sa kaba. Ikinulong niya ang sarili sa ilalim ng kanyang kumot. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang telepono. Dinala rin niya ang isang lumang magnifying glass na nakita niya sa library. Doon, sa kanyang munting espasyo, sinimulan niya ang mapanganib na laro ng paglutas ng palaisipan. Ang mga kumikinang na sinulid ay hindi bumubuo ng mga kompletong salita. Ang mga ito ay mga letra nakakalat sa iba't ibang borda. Kailangan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga ito. Ang letrang S sa gumamela, ang letrang U sa mga rosas, ang letrang N sa sampagita, sunog. Ngunit bakit? Isang gabi, habang abala siya sa pagkuha ng litrato ng huling borda, sa dulo ng pasilyo, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo pa rito sa ganitong oras ng gabi? Naniga si Ning. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Si Kael, nakatayo ito roon, nakakunot ang noo. Hawak din ang sarili nitong telepono na nagsisilbing ilaw. Sa senyorito! Mabilis niyang itinago ang kanyang telepono sa likod. Hinahanap ko lang po ang pusa. Tila po kasi pumasok dito.
Isang palusot na kahit siya ay hindi kumbinsido. Tumingin si Kael sa paligid, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay mapanuri, tila sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Walang pusa sa loob ng mansyon, Luningning. Alam mo yan? Pasensya na po, senyorito. Babalik na po ako sa aking silid. Akma na siyang aalis nang muli itong magsalita. Bakit mo kinukuhanan ng litrato ang mga burda ni Lola? Natigilan siya. Nakakita niya. Hindi po. Nagagandahan lang po ako. Gusto ko po sanang kopyahin ang disenyo. Tumitig si Kael sa kanya ng ilang sandali. Isang titig na puno ng pagdududa. Ngunit sa huli, tumango ito ng marahan. Mag-ingat ka, Luningning. May mga bagay sa bahay na ito na mas mabuting hayaan na lamang. Ang mga salitang yon ay may dalang bigat. Isang babala na hindi niya maintindihan kung nagmumula ba sa pag-aalala o pagbabanta. Mula ng gabing iyon, naging doble ang pag-iingat ni Ning, ngunit naging doble rin ang kanyang determinasyon. Pagkatapos ng halos isang linggong pagpupuyat, nabuo niya ang isang parirala mula sa mga letrang kanyang nakalap mula sa 3 magkakatabing board. Ang mga letra ay HINDIAKSIDENTEANGAPOY. Hindi aksidente ang apoy. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Anong apoy? Anong aksidente? Ang mga tanong ay lalong dumami sa kanyang isipan. Tila naramdaman ni Cassandra ang pagbabago sa kilos ni Ning. Ang dating tahimik na dalaga ay madalas na ngayong natutulala. Ang mga mata ay laging nakatingin sa mga borda. Isang araw, nagbigay ng utos si Cassandra. Oras na para linisin at i-restore ang mga bordang yan. Sabi nito sa mga katulong habang nag-aalmusal. Ibababa ninyo ang lahat ng yan at ilagay sa bodega. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ning. Ang bodega. Ang lugar kung saan hindi na niya maaaring puntahan, mawawala na ang kanyang mga ebidensya. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. May isang borda pa siyang hindi pa lubusang nasusuri. Ang pinakamalaki sa lahat, nakasabit sa itaas ng malaking chimenea. Ito ang pinakamahirap kunan ng litrato. Nang gabing iyon, wala na siyang pakialam sa panganib. Dala ang isang silya. Inakyat niya ito para maabot ang borda. Ginamit niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay habang kinukuhanan ang bawat detalye. At doon, sa gitna ng isang malaking borda ng isang puno ng nara, nakita niya ang pinakamahabang mensahe sa lahat. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang baterya, pinagdugtong-dugtong niya ang mga kumikinang na letra. SICASSANDRAANGMISALA. Si Cassandra ang may sala. Napasinghap si Ning, napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Ang lahat ng kanyang hinala ay totoo. K-Blag. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, ang pinto ng kanyang silid ay biglang bumukas. Nakatayo si Kael Monteverde sa bintana ng kanyang opisina. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Ngunit ang kanyang isip ay malayo sa lasa nito. Sa labas, ang buwan ay nagbibigay ng aninag na liwanag sa malawak na tubuhan ng Hacienda del Silencio. Tahimik. Masyadong tahimik. Mula nang bumalik siya mula sa Amerika, may isang bigat siyang nararamdaman sa loob ng mansyon. Isang bigat na hindi niya lubos mapangalanan. Akala niya ay dahil lamang ito sa mga bagong responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang napagtatanto na ang bigat ay nagmumula sa mga lihim na itinatago ng mga pader ng kanilang tahanan. Ang kanyang lola Amara, ang babaeng nagpalaki sa kanya na puno ng pagmamahal at sigla, ay naging isang anino na lamang, ikinukulong di umano dahil sa isang sakit na walang sino man ang pinahihintulutang makakita. At si Cassandra, ang asawa ng kanyang yumaong tiyuhin na si Augusto, ang reyna ng kanilang tahanan,
ay may lamig sa pakikitungo na tumatagos hanggang sa buto at nariyan si Luningning. Hindi maalis sa isip ni Kael ang dalaga. Ang takot sa mga mata nito nung una silang magkita. Ang determinasyon nito habang naglilinis sa ilalim ng araw bilang parusa. At ang kahina-hinalang kilos nito sa pasilyo, kinukuhanan ng litrato ang mga borda ng kanyang lola. May itinatago ang dalaga, sigurado siya roon. Ngunit hindi ito mukhang kasamaan. Sa halip, ito ay isang uri ng desperasyon. Naalala niya ang kanyang mga magulang. 10 taon na ang nakalipas mula nang sila ay mamatay sa isang aksidente. Isang sunog na tumupok sa kanilang sinasakyan habang pauwi mula sa isang pagdiriwang. Siya ay 18 taong gulang lamang noon. Ang tanging malinaw niyang alaala sa gabing iyon ay ang pag-iyak ng kanyang lola Amara at ang pagdating ni Cassandra na tila isang anghel na handang alalayan ang kanilang nawasak na pamilya. Di nagtagal, pinakasalan nito ang kanyang Tio Augusto at di nagtagal, ang kanyang lola ay nagsimulang magkasakit. May mali. Noon pa man ay nararamdaman na niyang may mali. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang matalik na kaibigan mula sa law school, si Attorney Marco Reyes. Marco, pare, kailangan ko ng pabor. Sabi ni Kael, ang boses ay seryoso. May isang lumang kaso akong gustong ipabukas mo ulit, discreetly. Anong kaso yan? Tanong ni Marco sa kabilang linya. Ang pagkamatay ng mga magulang ko. 10 taon na ang nakalipas. Car accident daw, pero gusto kong malaman ng lahat. Bawat detalye. Sige Kael, I'll see what I can do. Sagot ng kaibigan, ramdam ang bigat sa boses ni Kael. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin muli si Cassandra tungkol sa kanyang lola. Ngunit gaya ng dati, ang sagot nito ay matigas na parang pader. Para saan pa, Kael? Para saktan mo lang ang sarili mo? Sabi nito habang naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. Hindi ka na niya makikilala. Let her have some peace. Peace? O baka naman gusto mo lang siyang itago? Hindi na napigilan ni Kael. Humarap sa kanya si Cassandra. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Mag-ingat ka sa mga binibitawan mong salita. Ako ang nag-alaga sa pamilyang ito nang wala ka. Huwag mong kalimutan yan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dumaan sa may pintuan si Luningning, dala ang isang basket ng mga nilabhan. Nagtama ang kanilang mga mata ni Kael. Nakita niya ang takot at pag-aalala sa mukha ng dalaga bago ito mabilis na yumuko at nagpatuloy sa paglalakad. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, natanaw niya si Ning sa may hardin. May kausap ito, si Manang Ginhawa. Nakita niya kung paanong may inabot na isang maliit at nakatuping papel si Ning sa matanda. Ang kanilang mga kilos ay puno ng pag-iingat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Malinaw na mayroon silang isang sikretong pinagsasaluhan. Biglang tumunog ang telepono ni Kael. Numero ni Marco. Mabilis niya itong sinagot. Kael, may nahanap ako. Sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso at apurahan. At hindi mo ito magugustuhan. Ano yon? Ang police report. May mga inconsistency. May mga testimonya na hindi na follow up. At ang pinakamalala sa lahat. Huminto saglit si Marco. May isang testigo, isang katulong na kasama nila sa party bago ang aksidente. Nagbigay siya ng paunang salaysay na nagsasabing narinig niyang nagtatalo ang mga magulang mo at isang di kilalang babae. Sino ang testigo? Tanong ni Kael. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi na siya muling natagpuan. Pagkatapos ng gabing iyon, naglaho na parang bula. Pero may pangalan siya dito. Ano ang pangalan niya? Giit ni Kael. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa linya bago sumagot si Marco. Ang pangalan niya ay Elena Villanueva. Nanlamig ang buong katawan ni Kael. Ang mga salita ay tumama sa kanya
na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Villanueva, isang pamilyar na apelyido. Ang apelyido ng dalagang kanina lang ay may lihim na iniaabot sa hardin. Ang apelyido ng ina ni Luningning. Ang pagbukas ng pinto ay parang isang putok ng baril sa tahimik na silid. Napatalon si Luningning sa gulat at ang kanyang cellphone ay nahulog mula sa kanyang kamay. Lumikha ng malakas na kalabog sa sahig na kahoy. Si Cassandra. Nakatayo ito sa may pintuan, ang mukha ay hindi maipinta. Ang mga mata nito ay matalim na nakatitig, hindi kay Ning, kundi sa cellphone na nasa sahig, kung saan ang screen ay nagpapakita pa rin ng huling litratong kanyang kinuha. Ang litrato ng mga salitang, si Cassandra ang may sala. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Alam na ni Cassandra at alam ni Ning na alam na nito. Ang unang kumilos ay si Cassandra. Ngunit hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Sa halip, isang nakapangingilabot ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Ning. Kaya pala, mahinang sabi ni Cassandra, habang dahan-dahang isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Ang munting daga ay natuto na palang magbasa. Umatras si Ning. Ang likod ay tumama sa pader. Wala na siyang matatakbuhan. Senyora. Saway ni Cassandra, itinaas ang isang daliri sa kanyang mga labi. Tapos na ang laro, Luningning. At sa larong ito, ako ang laging panalo. Kinabukasan, isang bagong utos ang ipinahayag. Lahat ng borda ay kailangang tanggalin ngayon din, sabi ni Cassandra sa mga katulong. Dalhin ninyo ang lahat sa bodega. Oras na para magkaroon ng bagong dekorasyon ang mga pader na ito. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Ning. Tinatanggal na ni Cassandra ang lahat ng ebidensya. At alam niyang hindi lang ang mga burda ang balak nitong tanggalin. Habang nagkakagulo ang mga katulong sa pagbababa ng mga kwadro, hinanap niya si Manang Ginhawa. Nakita niya ito sa kusina. Namumutla at nanginginig. Manang, kailangan ko pong makalabas. Desperadong bulong ni Ning. Kailangan kong pumunta sa pulis. Alam na po niya. Di umiling si Manang Ginhawa. Ang mga mata ay puno ng luha. Huli na ang lahat, iha. Pinabantayan na niya ang buong hasyenda. Walang makakalabas, walang makakapasok. Kung gayon, kailangan kong makuha ang pinakamahalagang ebidensya, sabi ni Ning. Ang isip ay mabilis na nag-iisip. Ang burda na naglalarawan sa aksidente, hindi niya pa yon nakukuha. Nakatago iyon sa kanyang opisina. Huwag, Ning! Papatayin ka niya! Mas papatayin niya po ako kung wala akong gagawin, sagot ni Ning. Ang boses ay puno ng determinasyon na kahit siya ay nagulat. Ang dating takot ay napalitan ng isang desperadong katapangan. Bago siya umalis, may inabot si Manang Ginhawa sa kanya mula sa ilalim ng kanyang bestida. Isang maliit at matulis na kutsilyo na ginagamit sa pagbabalat ng prutas. Para sa iyong proteksyon, umiiyak na sabi nito. May isang maliit na daanan ang mga katulong sa likod ng aparador sa pasilyo. Gamitin mo yon. Dadaan yon sa likod ng pader, diresto sa opisina niya. Piniyakap ni Ning ang matanda ng mahigpit. Salamat po, Manang. Gamit ang sikretong daanan, isang masikip at maalikabok na espasyo sa pagitan ng mga pader, narating ni Ning ang likuran ng opisina ni Cassandra. Maingat siyang lumabas sa likod ng isang malaking estante ng libro. Ang opisina ay tahimik at malamig. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Hinanap ng kanyang mga mata ang burda at nakita niya ito. Nakatago sa likod ng isang malaking pintura na para bang matagal na itong itinago roon. Ito ang nag-iisang burda na hindi nakasabit sa labas. Ito ang pinakamahalaga. Dahan-dahan niyang kinuha ang kwadro. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya.
Ang disenyo nito ay isang madilim na gabi at sa gitna, isang kotseng nagliliyab at sa ilalim nito, ang mga pamilyar na kumikinang na sinulid. Habang hinahaplos niya ang salamin, isang tunog ang kanyang narinig. Isang mahinang kaluskos, ngunit hindi ito nagmula sa pintuan sa harapan. Nagmula ito sa pader sa kanyang likuran. Isang bahagi ng pader na akala niya ay solidong pader ay dahan-dahang bumukas. Isa itong sikretong pinto. At mula roon, lumabas si Cassandra. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Hawak nito ang isang kandilang may sindi. "Naghahanap ka nito, Luningning?" tanong ni Cassandra. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. "Alam mo, iyan ang paborito kong gawa ng aking hangal na biyenan. Isang obra maestra, hindi ba? Isang perpektong paalala ng gabing nagpabago sa aking buhay." Umatras si Ning. Yakap-yakap ang kwadro. "Halimaw ka." "Hindi, Luningning. Ako ay isang survivor," sagot ni Cassandra. Humakbang ito papalapit. At ang mga survivor, ginagawa ang lahat para manatiling buhay. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, inihagis ni Cassandra ang kandila. Hindi ito inihagis kay Ning. Inihagis niya ito nang direkta sa kwadrong hawak niya. Tumama ang apoy sa tuyong tela ng burda. Sa isang iglap, isang maliit na apoy ang sumiklab at mabilis na gumapang. "Hindi!" sigaw ni Ning. Sinubukan niyang apulahin ang apoy gamit ang kanyang mga kamay, ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay malakas at mabilis. Nilalamon nito ang sinulid, ang tela, ang mga lihim na nakasulat dito. Nilalamon nito ang kanyang nag-iisang pag-asa. Sa gitna ng kanyang desperasyon, dalawang malalaking anino ang pumasok mula sa sikretong pinto. Ang mga hardinero ni Cassandra. Hinawakan nila siya ng mahigpit sa magkabilang braso. Ang huling nakita niya bago siya kinaladkad, palabas, ay ang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Cassandra, habang ang huling sinulid ng katotohanan ay nagiging abo. Ang apoy ay mabilis na nilamon ang bawat hibla ng tela, bawat sinulid ng katotohanan. Pinanood ni Luningning ang pagiging abo ng kanyang nag-iisang pag-asa, habang ang mahigpit na pagkakahawak ng dalawang hardinero ay pumipigil sa kanya na gumalaw. Ang init ng apoy sa kanyang harapan ay walang-wala kung ikukumpara sa nagyayelong takot na gumagapang ngayon sa kanyang buong katawan. Isang napakagandang tanawin, hindi ba? Ang boses ni Cassandra ay malambing pa rin, ngunit ngayon ay may halong kabaliwan. Kinuha nito ang isang pang-ipit ng apoy at hinalo ang nasusunog na kwadro. Tinitiyak na walang matitirang kahit isang pirasong ebidensya. "Hindi ka magtatagumpay," sabi ni Ning. Ang boses ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Lalabas din ang katotohanan. Isang malutong na tawa ang kumawala mula kay Cassandra. Katotohanan? Luningning. Ang katotohanan ay isinusulat ng mga nananalo. At sa hasyendang ito, ako ang reyna. Ako ang batas. Kinaladkad siya ng mga hardinero palabas ng mansyon, patungo sa isang luma at abandonadong bodega sa gilid ng tubuhan. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Itinulak siya ng malakas sa loob at ang katawan niya ay bumagsak sa maruming semento. Bago pa siya makabangon, ang mabigat na pinto ay isinara na may malakas na kalabog at narinig niya ang tunog ng pagkandado nito mula sa labas. Kadiliman, iyon lang ang naroon. Kadiliman at ang nakasusulasok na amoy ng pagkabulok. Kinapa niya ang kanyang paligid, ang magaspang na semento sa ilalim ng kanyang mga palad. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang boses niya ay tila kinakain ng katahimikan ng bodega. Walang sino man ang makakarinig sa kanya. "Alam mo ba kung bakit kita dinala rito?" Ang boses ni Cassandra ay narinig niyang muli. Ngunit ngayon ay nagmumula ito sa isang maliit,
at may rehas na bintana malapit sa kisame. Nakita ni Ning ang silweta nito laban sa liwanag ng buwan. Ang lugar na ito, dito ko dinala ang iyong ina bago siya mawala. Sabi ni Cassandra, ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Nanigas si Ning. Ang kanyang hininga ay huminto sa kanyang lalamunan. Ang nanay ko? Si Elena. Sabi ni Cassandra na may halong panunuya. Napakagaling niyang katulong. Tapat. Masyadong tapat. Narinig niya ang hindi niya dapat marinig. Nakita niya ang hindi niya dapat makita. Katulad mo, anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Ning. Ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos sa kanyang mga mata. Binigyan ko siya ng pagpipilian, manahimik at mabuhay o magsalita at magpahinga. Pinili niya ang maging matapang, isang malaking pagkakamali. Tumawa muli si Cassandra, isang tawang walang kagalakan. Ang katapangan ay para lamang sa mga taong may kapangyarihan, luning Ning. Para sa mga taong tulad natin, ito ay isang uri ng pagpapakamatay. Hayop ka, papatayin kita. Sumigaw si Ning. Sinusugod ang pinto at pinagsusuntok ito. Ngunit alam niyang wala itong saysay. Hindi mo gagawin yan. Kalmadong sagot ni Cassandra. Dahil kung may mangyaring masama sa akin, mayroon akong mga utusan na pupunta sa probinsya ninyo. Ang iyong ama, ang iyong mga kapatid, mag-isip kang mabuti, luningning. Minsan, ang pananahimik ang pinakamatalinong gawin. Iyan ang leksyon na hindi natutunan ng iyong ina. At sa mga salitang iyon, umalis si Cassandra. Ang tanging naiwan ay ang kanyang anino na dahan-dahang naglalaho at ang nakakabinging katahimikan. Napasalampak si Ning sa sahig. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga hikbi. Ang kanyang galit ay naging isang malalim at nakalulunod na kawalan ng pag-asa. Wala na. Lahat ay nawala. Ang ebidensya ay abo na. Ang nag-iisang taong maaaring maniwala sa kanya, si Kael, ay malayo sa katotohanan. At ngayon, ang buhay ng kanyang pamilya ang nakataya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang luha hanggang sa wala nang mailuha pa. Ang natira na lamang ay isang blangkong pakiramdam, isang malamig na pagtanggap ng pagkatalo. Tama si Cassandra. Sa mundong ito, ang mga mahihirap na tulad niya ay walang laban sa mga makapangyarihan. Ang kanyang ina ay namatay dahil sa katapangan. At siya ay mabubulok sa bodegang ito, dala-dala ang isang katotohanang hindi kailanman mapapatunayan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaang lamunin siya ng kadiliman. Sumusuko na siya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsuko, habang marahan niyang iginagalaw ang kanyang kamay sa sahig, may naramdaman siyang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa ng kanyang bestida. Malamig at pamilyar. Ang maliit na kutsilyo. Ang kutsilyong ibinigay sa kanya ni Manang Ginhawa. Kinuha niya ito. Ang palad niya ay isinara sa paligid ng hawakan nito. Isang paalala. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may isang taong naniwala sa kanya. May isang taong nagmamalasakit. Hindi pa tapos ang lahat. Kasabay ng paghawak niya sa kutsilyo, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig mula sa malayo. Ang ugong ng isang sasakyan. Ang ugong ng sports car ni Kael Monteverde, pumapasok sa tarangkahan ng hasyenda. Bumalik siya. Bumalik siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Isang pag-asang halos namatay na. Maliit, ngunit sapat na para sindihan muli ang apoy sa loob niya. Ang apoy na akala niya ay tuluyan ng pinatay ni Cassandra. Ang mga salitang binitawan ni Marco sa telepono ay umalingaw-ngaw sa isip ni Kael habang mabilis niyang pinatatakbo ang kanyang sasakyan pabalik sa Hacienda del Silencio. Elena Villanueva, ang ina ni Luningning,
isang nawawalang testigo. Hindi na ito coincidence. Masyadong maraming piraso ng palaisipan ang nagtutugma sa isang nakakatakot na larawan. Ang pagkakulong sa kanyang lola, ang pagkawala ng inanining, ang mga kahina-hinalang burda, lahat ay umiikot sa isang tao, si Cassandra. Pagpasok niya sa tarangkahan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Masyadong tahimik. Wala ang karaniwang mga katulong na nagwawalis o nagdidilig sa hardin. Pumasok siya sa mansyon. Cassandra! Tawag niya. Ang boses ay matigas. Lumabas si Cassandra mula sa kanyang opisina. Isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang muka. Kael! Maaga ka yatang umuwi. Nasaan si Luningning? Diretsong tanong ni Kael, hindi pinansin ang pagbati nito. Ang nangiti ni Cassandra ay bahagyang kumupas. Ang katulong na yon, pinauwi ko na. Napatunayan kong nagnanakaw. Hindi na siya babalik pa rito. Isang kasinungalingan. Alam ni Kael na isa itong kasinungalingan. Tumingin siya sa mga mata nito at nakita niya ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang kislap ng pagkataranta. Senyorito Kael! Isang boses ang tumawag sa kanya mula sa pasilyo ng kusina. Si Manang Ginhawa. Tumatakbo ito papalapit sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga kamay ay nanginginig. Manang Ginny, anong nangyayari? Tanong ni Kael. Ang pag-aalala ay gumuhit sa kanyang mukha. Sining po, si Luningning. Kinuha siya ni Senyora Cassandra. Humahagulgol na sabi ng matanda. Ikinulong niya sa lumang bodega. Ano? Tumingin si Kael kay Cassandra, na ngayon ay namumutla na. Huwag kang maniwala sa matandang yan, Kael. Nawawala na siya sa sarili. Sigaw ni Cassandra, ngunit hindi na nakinig si Kael. Inilabas ni Manang Ginhawa ang cellphone ni Nining mula sa kanyang bulsa. Ang mga litrato po, nasa telepono niya ang lahat. Ang mga mensahe sa burda, ang katotohanan. Kinuha ni Kael ang telepono. Mabilis niyang binuksan ang gallery at doon nakikita niya ang lahat, ang mga letrang nabuo mula sa kumikinang na sinulid. Hindi aksidente ang apoy. At ang pinakahuli at pinakamalinaw sa lahat, si Cassandra ang may sala. Isang nag-aapoy na galit ang biglang sumiklab sa loob ni Kael. Ang galit para sa 10 taong kasinungalingan. Ang galit para sa pagdurusa ng kanyang lola. At ang galit para sa panganib na kinakaharap ngayon ni Luningning. Nasaan siya? Sigaw niya kay Cassandra. Ang bawat salita ay puno ng bigat. Hindi sumagot si Cassandra. Sa halip, tumakbo ito. Ngunit hindi palabas ng mansyon. Tumakbo ito papasok, patungo sa direksyon ng kusina. Bantayan ninyo siya. Sigaw ni Kael kay Manang Ginhawa at mabilis siyang tumakbo palabas patungo sa bodega. 2 hardinero ang nakaharang sa pinto ng bodega. Ang mga mukha ay seryoso. Pasensya na, senyorito, pero utos ni senyora. Umalis kayo sa daan ko. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kael. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at galit. Isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan sa panga ng isang hardinero. Agad itong bumagsak. Ang isa naman ay akmang susugod, ngunit mabilis siyang sinalubong ni Kael ng isang sipa sa tiyan. Habang abala siya, isang iyak ang narinig niya mula sa loob. Senyorito Kael, Ning, lumayo ka sa pinto. Sigaw niya. Kumuha siya ng isang malaking bato at buong lakas na ibinato sa kinakalawang na padlock. Sa pangatlong pagsubok, bumigay ang kandado. Itinulak niya ang pinto. Sa gitna ng madilim na bodega, nakita niya si Ning. Marumi ang damit nito, magulo ang buhok, at may mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit nang makita siya nito, isang liwanag ng pag-asa ang sumilay sa mga mata nito. Tumakbo siya papalapit at niyakap ito ng mahigpit. Patawarin mo ako, bulong niya. Patawarin mo ako, Ning.
Hindi ko alam. Senyorito, umiiyak na, sabi ni Ning. Gumanti ng yakap. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol ng isang sigaw mula sa mansyon. Isang sigaw na puno ng takot. Boses iyon ni Manang Ginhawa. Nagkatinginan sila ni Ning at sabay na tumakbo pabalik. Pagdating nila sa malaking sala, isang nakakakilabot na tanawin ang kanilang naabutan. Nakatayo si Cassandra sa gitna, hawak-hawak ang isang matandang babae. Ang kanyang biyenan, si Doña Amara. Nakatutok ang isang matulis na piraso ng basag na salamin sa leeg ng matanda, na ngayon ay gising na gising at nanginginig sa takot. Si Manang Ginhawa ay nakasubsob sa isang tabi, umiiyak. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw ni Cassandra. Ang boses ay matinis at puno ng kabaliwan. Ang dating kalmado at sopistikadang babae ay naglaho na. Ang natira ay isang halimaw na nasukol. "Cassandra, bitawan mo si Lola!" Sigaw ni Kael, dahan-dahang humahakbang papalapit. "Isang hakbang pa, Kael, at duduguin ang leeg ng minamahal mong Lola," banta nito. "Kung hindi mapapasa akin ang lahat ng ito, walang magmamay-ari nito. Sabay-sabay tayong babagsak." Ang buong hasyenda ay tila huminto sa paghinga. Ang buhay ng matriarka ng pamilya Monteverde ay nasa bingit ng kamatayan, hawak ng parehong mga kamay na kumitil sa buhay ng iba pa niyang mga anak. Ang tensyon sa loob ng sala ay halos mahahawakan sa bigat. Bawat paghinga, bawat tibok ng puso ay tila isang malakas na tunog sa nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Kael at luningning sa isang panig, habang si Cassandra ay nasa kabilang panig. Ang braso ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ni Doña Amara. Ang matulis na bubog ay bahagya ng dumidiin sa balat ng matanda. Isang maliit na guhit ng dugo ang nagsimula ng umagos. "Cassandra, itigil mo na to," sabi ni Kael. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, ipinapakitang wala siyang masamang intensyon. "Tapos na ang lahat. Sumuko ka na lang." "Hindi pa to tapos hanggat hindi ko sinasabi." Sigaw ni Cassandra. Ang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid. "Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Hindi ko hahayaang isang hamak na katulong at isang walang utang na loob na tagapagmana ang kukuha nito sa akin." Tumingin si Ning kay Doña Amara. Nakita niya ang matinding takot sa mga mata ng matanda. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may nakita siyang isang bagay pa. Isang kislap ng paglaban. Isang apoy na hindi pa tuluyang namamatay. Naalala niya ang haplos ng matanda sa kanyang pisngi sa madilim na basement, ang luhang pumatak mula sa mga mata nito. Ang babaeng ito ay hindi mahina. Nagtitiis lamang siya. "Senyora Cassandra," mahinang sabi ni Ning. Sinusubukang agawin ang atensyon nito. "Bakit po ninyo ginawa ang lahat ng ito? Ang yaman? Ang kapangyarihan?" Tumingin sa kanya si Cassandra. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi. "Hindi mo maiintindihan, Luningning. Galing ka sa wala. Ako rin. At nang matikman ko ang buhay na ito, isinumpa kong hinding-hindi na ako babalik sa putik. Gagawin ko ang lahat, kahit pumatay pa, para manatili dito sa itaas." Habang nagsasalita si Cassandra, napansin ni Kael ang paggalaw sa may malaking hagdanan. Ang kanyang tiyo Augusto, na kanina pa tila wala sa sarili, ay dahan-dahang bumababa. Ang mukha nito ay blanko. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang asawa. Ang asawa na ngayon ay nagpapakita ng tunay nitong kulay. "Cassandra, totoo ba?" Basag ang boses na tanong ni Augusto. Lahat ng sinasabi nila, totoo ba? Tumingin si Cassandra sa kanyang asawa at sa isang sandali, isang bakas ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. "Augusto, mahal, ginawa ko ang lahat ng ito para sa atin." "Para sa atin? O para sa sarili mo?" Sigaw ni Augusto. Ang sakit at galit ay nagsisimula
nang pumalit sa kanyang pagkagulat. Ang nanay ko, ikinulong mo ang sarili kong ina. Ang pagkagambala ay sapat na. Nakita ni Kael ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang gumalaw pagilid, sinusubukang lumikha ng isang anggulo. Kailangan niyang ilayo ang atensyon ni Cassandra mula kay Ning. Hindi lang ang nanay niya ang sinaktan mo, sabi ni Kael. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ang mga magulang ko, pinatay mo sila, hindi ba? Ang tanong ay tumama kay Cassandra na parang isang malakas na sampal. Ang atensyon nito ay tuluyang nabaling kay Kael. Ang mga magulang mo ang hadlang. Gusto nilang itakwil ka dahil sa isang babaeng hindi nila gusto. Tinulungan lang kita. Sinungaling. Ang sigaw ay hindi nagmula kay Kael o kay Ning. Ito ay mahina, garalgal, ngunit puno ng bigat at awtoridad. Nagmula ito sa babaeng hawak-hawak ni Cassandra. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsalita si Doña Amara Monteverde. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot, ay nagliliyab ngayon sa matagal nang naipong galit. Sa sinungaling! Ulit niya, mas malakas ngayon. Natigilan si Cassandra. Ang lahat ay natigilan. Ang boses na yon, na matagal nang itinuring na patay, ay muling nabuhay. Ang pagkagulat ni Cassandra ay ang tanging pagkakataong kailangan nila. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, biglang ikinagat ni Doña Amara ang kamay ni Cassandra na nakapulupot sa kanya. Aray! Sigaw ni Cassandra, at sa isang segundo ay lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Sa parehong segundo, sumugod si Kael. Itinulak niya si Cassandra palayo mula sa kanyang lola, habang mabilis namang inalalaya ni Ning ang matanda upang hindi ito matumba. Bumagsak si Cassandra sa sahig, nabitawan ang bubog. Ngunit ang kabaliwan ay hindi pa nawawala sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang mabigat na plorerang porselana sa tabi niya at akmang ibabato kay Doña Amara. Ngunit bago pa man niya ito maihagis, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Mabilis na pumasok ang mga pulis, pinangunahan ng kaibigan ni Kael na si Attorney Marco Reyes. Natigilan si Cassandra, hawak pa rin ang plorera. Tumingin siya sa paligid, sa mga pulis, kay Augusto na umiyak sa isang tabi, kay Doña Amara na ligtas na sa piling ni Ning, at kay Kael na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi at tagumpay. Wala nang daan para tumakas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang plorera, at pagkatapos, isang nakakapangilabot na tawa ang kumawala mula sa kanya. Isang tawang puno ng pagkatalo, kabaliwan, at kawalan. Tapos na nga, bulong niya sa sarili habang nilalapitan siya ng mga pulis para pusasan. Tapos na ang pagiging reyna ko. Hindi na siya pumalag habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang mga sigaw at tawa ay unti-unting humina habang papalayo ang sasakyan, hanggang sa ang tanging naiwan sa Hacienda del Silencio ay isang nakabibinging katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikang puno ng takot. Ito ay isang katahimikang puno ng katotohanan. Sa gitna ng sala, dahan-dahang napaluhod si Kael sa pagod. Si Doña Amara, sa tulong ni Ning, ay lumapit sa kanya. Itinaas ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang mukha ng kanyang apo. Kael, apo ko. Sa wakas, niyakap ni Kael ang kanyang lola, ang lola na inakala niyang wala na. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay bumuhos na rin. Sa isang tabi, si Ning ay tahimik na nanonood. Ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy, mga luha ng kaluwagan, ng katarungan, at ng isang bagong simula. Ilang buwan ang lumipas. Ang dating mabigat at nakabibinging katahimikan ng Hacienda del Silencio ay napalitan ng isang payapang himig. Ang mga bintana, na dati laging nakasara, ay bukas na ngayon. Hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang amoy ng mga bagong tanim na bulaklak
Ang mga bulungan ng takot ay napalitan ng mahihinang tawanan ng mga katulong na hindi na kailangang maglakad ng patiyad. Sa isang maliwanag na sulok ng sala, kung saan dating nakasabit ang mga bordang puno ng lihim, magkatabing nakaupo sina Luningning at Doña Amara. Sa kanilang harapan ay isang bagong burda. Hindi na ito madilim na mga bulaklak, kundi isang tanawin ng pagsikat ng araw sa ibabaw ng tubuhan, puno ng mga kulay ginto, kahel, at rosas. Mas mabilis ka nang matuto kaysa sa inaasahan ko. Mahinang sabi ni Doña Amara. Ang boses ay malinaw na ngayon, bagamat may bahid pa rin ng kahinaan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig tulad ng dati. Ngumiti si Ning habang maingat na ipinapasok ang sinulid sa tela. Kayo po kasi ay isang magaling na guro, senyora. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Huwag mo na akong tawaging senyora, iha. Lola na lang. At salamat sa iyo. Tumingin ito sa mga mata ni Ning, mga matang puno ng pasasalamat. Salamat sa iyong katapangan. Nakita ko sa iyo ang ina mo. Isang araw, nilapitan siya ni Kael habang nag-aalaga siya ng mga halaman sa hardin. Ang dating malamig at malungkot na mga mata ng binata ay puno na ngayon ng init at pagmamahal sa tuwing tumitingin ito sa kanya. Ning, panimula nito, ang boses ay seryoso. Dahil sa testimonya ni Cassandra, may nahanap kami sa isang bahagi ng hasyenda. Alam na agad ni Ning kung ano ang ibig sabihin nito. Si nanay, tumango si Kael. Patawad, Ning. Hindi napigilan ni Ning ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng purong pighati. May kasama itong kagaanan. Pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap at kawalan ng kasagutan, sa wakas, mayroon ng pagtatapos. Binigyan nila si Elena Villanueva ng isang marangal na libing. Isang maliit at pribadong seremonya na dinaluhan ng kanyang pamilya mula sa probinsya ni Ning, Kael, Doña Amara at Manang Ginhawa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ning ng kapayapaan para sa kanyang ina. Sa wakas, matahimik na itong makakapagpahinga. Isang hapon, isinama siya ni Kael sa isang bahagi ng hardin na dati napapabayaan na. Ngunit ngayon, ito ay isang magandang hardin ng mga rosas, iba't ibang kulay ang namumukadkad. Ako ang nagtanim ng mga ito, sabi ni Kael, bahagyang nahihiya para sa iyo. Napakaganda, Kael, manghang sabi ni Ning. Ning, sabi ni Kael, humarap ito sa kanya at hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Ang hasyendang ito ay dating isang madilim na lugar, isang kulungan ng mga lihim at kasinungalingan. At pagkatapos, dumating ka. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ikaw ang liwanag na pumasok sa madilim na mansyon na ito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para hanapin ang katotohanan. Ikaw ang nagligtas sa lola ko. Ikaw ang nagligtas sa akin. Lumuhod si Kael sa kanyang harapan at mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang isang maliit na kahon. Pagbukas nito, isang simple ngunit magandang singsing ang lumitaw. Luningning Villanueva, sabi nito, ang boses ay puno ng emosyon. Gusto kong maging liwanag ka ng buhay ko. Habang buhay, papakasalan mo ba ako? Tumulo ang mga luha sa mata ni Ning, ngunit ngayon, ang mga ito ay purong luha ng kaligayahan. Sa gitna ng hardin ng mga rosas, sa ilalim ng ginintuang sinag ng hapon, ibinigay niya ang kanyang sagot. Oo, Kael. Oo. Isinuot ni Kael ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ng lubusan ng araw, magkahawak kamay silang nakatayo sa balkonahe, pinapanood ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan sa ibabaw ng malawak na tubuhan. Ang Hacienda del Silencio ay tahimik pa rin. Ngunit ang katahimikan nito ngayon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapaan. Handa ka na ba para sa bagong simula? Tanong ni Kael.
Hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Tumingin sining sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Kasama ka. Lagi akong handa. At habang ang unang sinag ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha, alam nilang dalawa na ang kanilang kwento ay isang patunay. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. Isang kinabukasang itinayo, hindi sa yaman, kundi sa katotohanan, katapangan, at isang pag-ibig na kayang magbigay liwanag sa kahit anong kadiliman. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang lihim ng Hacienda del Silencio. Ang paglalakbay ni Luningning at Kael ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang katotohanan ay parang araw. Maaari itong pansamantalang matakpan ng mga ulap ng kasinungalingan at takot. Ngunit sa huli, ang liwanag nito ay palaging mananaig. Ipinakita sa atin na ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpiling gawin ang tama, kahit na nanginginig ang buong pagkatao. At higit sa lahat, ang pag-ibig na nabuo mula sa pagtitiwala at pagdadamayan ay may kakayahang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Naway na pulutan ninyo ng inspirasyon at pag-asa ang kwento ni Ning at Kael. Mahalaga po sa amin ang inyong mga opinyon. Mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng pag-ibig na may halong komedya o baka naman isang historical romance? Ipaalam niyo po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.